Hi guys, this is Paul of Unified Products and Services, and in this video, tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-create ng ticket sa ating online customer support. Ayan, so kung ikaw, Unified member ka na or soon to be member po tayo, if ever na makaroon tayo, 'di ba, ng mga problems or follow up, 'di ba, or may mga need tayong ayusin sa system or sa transaction po natin, or example, pag-approve ng KYC, pa-follow up mo yung ticket na binook or yung remittance transaction natin or kahit anong concern, guys, pwede tayong dumirekta sa ating online customer support. Ayan, so kung paano nga ba gagawin yon, yun po yung ituturo ko sa inyo in this video. Kaya make sure guys, naka-like, share, and subscribe tayo para laging kang updated sa mga unified videos natin. With that guys, let's start! Hi guys, let's start, no? So, syempre, para po makapag-create tayo ng ticket sa ating online customer support, unang-una guys is, syempre, mag-open po tayo ng ating web browser. Ayan, no? So, since website po ito, no? Or link na kung saan tayo pupunta para po makapag-create tayo ng ticket. And syempre guys, baka sa iba sa inyo, nagtataka, no? Hindi po ito ticket ng eroplano guys, ha? So, ticket po ito ng concern natin, no? So, para ma-monitor ng ating CSR or ng ating mga customer service representative, yung mga concerns ng mga members ni Unified po. So, kailangan talaga is, ito po yung system na gagamitin natin. So, kailangan natin mag-create ng ticket ng concern natin sa ating online customer support. So, ito guys, no, pag na-open na natin yung ating web browser, ito po yung ita-type natin. Ayan, so yung sa screen natin, support.unified.ph. No, ulitin ko, support.unified.ph. So, napaka-importante guys, no, na i-type natin to mismo sa may browser natin, no. So, ngayon po yung ginagamit ko is yung Google Chrome na browser, no, dito po sa phone ko. Ayan, no. So, dito make sure lang guys na ito lang yung pupuntahan natin once na mag-create tayo ng ticket, no, kasi baka may mahanap tayo or may makita tayo ng iba, no, na may mga link or kung saan tayo pupunta, nahihingin yung mga basic information natin, especially on our account. So, iwasan po natin yon kasi napakarami ho talagang scammers, especially sa panahon ho ngayon. So, ito po yung official ni Unified talaga na online customer support, ang support.unified.ph. So, ngayon, guys, once we have a concern, 'di ba? Either sa transaction mo man yan or may kailangan kang ipa-approve or may kailangan kang ayusin sa account mo. So, ito po yung pupuntahan natin. So, once na-open na natin itong website na to, support.unified.ph, ito po mismo yung makikita natin. Ayan. So, kung makikita nyo, yung sa kaliwa, meron po tayong create a ticket, no? And sa kanan naman, view existing ticket. So, dito guys, yung create a ticket, ito po yung i-click natin pag first time or gagawa pa lang tayo ng ticket sa isang concern. No, ibig sabihin, kunwari may concern ka, may kailangan kang ayusin or may kailangan kang i-clarify, no, sa CSR natin, ito po yung i-click mo, yung create a ticket. So, once you create a ticket, no, pag natapos mo na yan, bibigyan po tayo ng reference ID ng ating CSR. So, once na may reference ID ka na at gusto mong tingnan yung reply, 'di ba? Or kamusta na yung ticket na ginawa mo, dito ka naman tayo pupunta sa may view existing ticket sa may kanan. So, kailangan mong i-enter dyan yung reference ID. So, ngayon, para at least mas clear ho sa atin, subukan natin guys mag-create a ticket. So, click ko po yung create a ticket. Ayan. So, kailangan lang fill upan natin to guys, no? So, basic lang din naman yung hinihingi. Ayan. So, name, syempre. Ayusin lang natin to. Ayan, lipat ako. So, name, lagay ko na lang siguro Paul Ong. Ito guys, for ano lang to, for demo purposes. Ayan. Tingnan natin. For demo purposes. Paul Ong. Then, next is yung email. So, mas maganda guys na yung email na ilagay natin, yung connect sa account natin. So, ito po yung email ko. Ayan, okay lang din naman na malaman nyo. Tama. Ayan. No, so, lagay ko yung email ko. Or gawa na lang kaya tayo guys ng ano lang. Kunwari, dummy email na lang. Ayan. So, okay lang din naman. So, since for demo purposes lang din naman to.
So, Paul na lang. paul@gmail.com, no? Ayan, ayusin natin. So, sundin nyo lang to guys, no, yung video na to. At least, hindi kayo maligaw, 'di ba? Or tama yung paggawa natin nung ticket natin. So, dito, once nalagay mo na yung name mo, so, syempre, full name dapat yan guys, ha? So, kung nari ikaw as account owner, gagawa ka full name na nandun sa account mo, yung registered email mo. Ito guys, for demo purposes lang po ito. So, dito, meron pong category, no? Ibig sabihin ng category is, ano ba yung category ng concern natin? Customer support ba yan? Ticketing support? Pang eCash Pay Center? Rollback? No? Activation of new account? International ticket? So, marami pong option dyan. No? So, ibig sabihin, mamimili ka lang. No? Pero, pag wala yung concern natin, wala dun sa mga specific na categories po dito, pwede mo na lang i-click yung customer support. No? Para general na lang. Tama po. Ayan. Pero syempre, pag ticketing yung ano mo, yung concern mo about sa flight, ayan, ticketing support yung click natin. Parang ganun. So, customer support, yung category. Priority guys, I suggest always high. No? Kasi sino ba naman yung ayaw, di ba na i-prioritize ka agad. No? And syempre, check mo kung ikaw yung account owner or not the account owner. And syempre, ano to guys, kumbaga, bakit tinatanong to? Kasi, syempre, may mga iilang concern talaga na yung CSR, kakausapin lang nila yung account owner, no? Kasi baka may mga confidentiality, ano ba yun? Basta, yung mga bagay na hindi dapat malaman na kung sino man yung pag-uusapan, no? So, mas maganda talaga tayo as account owner yung gagawa ng ating sariling ticket. Correct? Ayan. So, ngayon, pag na-click mo na yan, enter mo yung reg code mo. Syempre, yung reg code ng account natin. O, ba't nawala? Wait lang guys, ha. Ayan, balik natin. Ayun. So, dito, click natin yung reg code. No? So, ito, ano lang to guys, ha. Dami din to. Ayan, gawa lang tayo. G12345 6. Example, ganyan. Ayan. So, pero syempre, pag gagawa ka, yung sariling reg code mo talaga yung ilalagay mo. Ngayon, dito sa message, guys, kung makikita nyo, ayan, merong message, no? So, dito po sa message is, dyan natin, tawag ba nito? Dyan mo itatype or dyan mo isusulat yung concern natin, no? So, kunwari, may binook kang ticket, di ba gusto magpa-rebook ng client mo, tama po. So, yan yung i-message mo dito. And I suggest, once gumawa tayo ng message, guys, i-describe natin, di ba, ano ba yung concern talaga. So, example, pwede ka mag-type dyan, hello po, good day, nag-book po ako ng ticket, no? Ganito yung time, yung date, blah, 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 no? Pero gusto po ng client kong i-rebook. So, request po ako for rebooking ng ganitong time, ganitong date, papalitan po yung ticket. So, parang gano'n. So, basta, kumbaga yung concern natin is maiintindihan talaga, 'di ba? So wag ka lang mag-type diyan na pa-rebook po ako. So mas maganda kumpleto na, 'di ba? May mga details na at least hindi ka po matatagalan sa concern ho natin. Nagigets po. And syempre, I suggest din na once na nag-type tayo ng message, either English or Tagalog. Ayan, no? So wag po tayong mag-Bisaya, wag po tayong mag-ibang language, tama po. Since yung CSR natin mostly Manila-based po yung mga yan, no? So, either English or Tagalog, mas maganda. So, ito, type ko lang dito po, for demo purposes only. Lagay ko lang. For demo purposes. At least makita lang natin, guys, ha? Yan. So, ngayon, example, na kompleto mo na, nasulat mo na yung message mo, pwede kang mag-attach dito. Kung makikita nyo, meron tayong attachment, no? So, dyan sa attachment, pwede ka mag-attach ng dalawang file, picture, screenshot, no, na at least to support yung concern natin. Ayan, so pwede ka mag-attach dyan. And most of the time, guys, huwag tayo mag-attach ng file na masyadong mabigat, no? Kasi may ano lang yan, kumbaga parang magaan lang na file yung kayang ma-upload or tanggapin dito sa sa attachment natin. So, pag mabigat, no, either paliitin natin yung file size or pag picture yan na medyo mataas din, no? Pwede mong i-screenshot yan para at least bumaba yung resolution niya, parang ganun po. So, kung wala ka namang attachment, okay lang din naman yun, na nagigets po. Pero kung meron ka namang attachment na pwedeng i-attach to support po yung concern natin, mas maganda. Correct? So, once kompleto na, guys, ito, hindi na ako mag-a-attach, guys, ha? Hindi na ako mag-a-attach file. So, once kompleto na, ayan, so kailangan lang dito, may CAPTCHA code po dito sa baba, no, for spam protection. So, kailangan lang natin i-type itong nakikita natin sa screen. So, 67720. Type natin. Ay, ba't nawala?
67720. Ayan. So, once okay na guys, no, double check natin. Check nga natin ulit. So, nandyan yung name, yung email, yung category, okay, yung priority high, no, account owner nakalagay, yung reg code. Ayan. Palitan ko nga yung name ko guys, ha. Baka makilala agad ako. Paul na lang. Oh, ayan. Paul na lang yung lagay ko sa name, no. Baka alam nung CSR, no, 'di ba? Hanapin yung pangalan natin. Ayan. So, Paul. Ayan, and email, customer, category, hi. Ayan, yung reg code. Siyempre, lahat to guys, for demo purposes lang to. So, yung details is, ano yan, kumbaga, walang ganyang details talaga. So, siyempre, pag gagawa ka ng own ticket mo, ng concern mo, yung tama yung ilagay mo. Yung own details na nakaregister sa account mo. Ayan. So, once okay na lahat, na double check mo na, no, nalagay na natin yung CAPTCHA code sa baba. Then, click natin yung submit ticket. Ayan. So, pag submit ticket natin, maglo-load po siya and ito po yung lalabas, no? Ayan. So, your ticket has been successfully submitted and ito po yung iyong reference ID. So, take note guys na once pinakita to, 'di ba? So, after no, naging successful na, kailangan i-take note mo yung reference number. So, i-screenshot mo to or isulat mo yung reference ID mo. So, ito isusulat ko na lang. Para at least i-check natin guys, para makita nyo, saan natin makikita yung reply nung CSR natin. So, 4ZX RRH M5LT. So, yan po yung sorry, yan po yung ano natin, yan po yung reference ID. No? So, mahirap po kasi no, pag tayo hindi natin na screenshot to, hindi natin nasulat. So, wala tayong way kung paano siya i-follow up kasi wala tayong ticket number ika nga. Correct? Wala tayong i-follow up na concern kasi hindi nga natin na save yung reference ID. So, napaka-importante nito guys na i-save mo talaga to. Nakuha po. So, kung makikita nyo dito sa baba, meron nakalagay, view your ticket. So, pag kinlik mo yan, yung view your ticket, ito na lalabas na yung ticket mo. So, ito yung tinype natin kanina for demo purposes and nag-aantay lang tayo, waiting tayo ng reply no, sa ating CSR. No? Pero, pag hindi mo naman na-click yung, yung view your ticket na yon, balik tayo. Ayan. So, balik tayo guys Balik tayo na. So, dito ka pupunta sa view existing ticket. No? Dito sa kanan. So, pag kinlik mo yung view existing ticket, dito mo lang guys, itatype yung tawag ba nito? Yung reference ID natin kanina. So, type natin FZX ayan. RRH then M5LT. Ay, nawala. Wait lang guys M5LT. Ayan. So, okay na. View reference natin. So, ayan. Lalabas din ulit yung yung tawag ba nito? Yung ticket natin. So, kung makikita nyo, syempre, wala pang reply. No? Kasi kakasend lang natin. Pero, kagandahan dyan, siguro pag walang masyadong concern, no? Yung ticket natin, nakapila yan agad, guys. So, pag medyo matagal lang yung reply ng CSR natin, ibig sabihin, meron pa ho silang, meron pang nauna sa atin na ina-assist ho nila. So, kailangan be patient lang tayo, no? Kailangan mabait lang tayo, and syempre, huwag ho nating sungitan, di ba yung CSR natin, di ba yung mga customer service representative natin, kasi nga, syempre, yung trabaho ho nila is i-assist tayo, tulungan tayo. Tama po, so hindi ho nila kasalanan, di ba na may mga errors na nangyari sa transaction natin, sa system natin. Kasi most of the time po yun is, most of the time, tayo din po yung may kasalanan. Tama po. So, ngayon, syempre, kailangan mabait lang tayo sa kanila, no? Kasi syempre, sino ba naman yung tao na gusto ding tulungan yung taong masungit sa kanya? Di ba? Pag sinungitan mo yan, baka hindi ka tutulungan ng CSR natin. Tama po ba? So, be patient, guys, no? Wag lang mainip, no? So, dito, possible mag-reply yung CSR sa'yo, dito ka na din magme-message ulit sa same ticket na to. And ito guys, take note, no? Pag gumawa tayo ng ticket, 'di ba? Pag same concern, no, pareho lang yung concern mo, huwag kang gumawa nung napakaraming ticket. Tama po. So pag may reference ID ka na, yun at yun na yung doon. Pwede ka mag-follow up diyan, pwede ka mag-reply diyan. Huwag ka na gumawa ng panibago kasi nalilito po yung CSR natin. Kasi baka may nag-assist na dun sa una mo, baka may ibang CSR din yung nag-assist sa panibagong ticket na ginawa mo. Tapos same concern lang pala. Tama po. So dapat
1 ticket lang tayo per concern, no? Kunwari ito yung concern mo dito about ticket, no, na binook mo, magpapa-rebook. So pag may another concern ka, 'di ba? Pag ibang concern, doon ka na makikreate ng other ticket. Nagigets po? So 1 ticket per concern, 'di ba? Yung gagawin ho natin. So ito lang guys, ganito lang kadali na gumawa ng ating ticket sa online customer support. And syempre 24/7 po ito, no? Pero take note din natin na paggabi or madaling araw, skeletal po yung CSR, no? Hindi po ganoon kadami yung nag-a-assist, kaya ulitin ko, be patient lang tayo, no? Kailangan mabait lagi and take time to learn our business, no? Para maiwasan natin yung mga concerns na ma-encounter natin along the way. So hopefully guys, may marami tayong natutunan, 'di ba, dito sa video na to, especially po doon sa mga bago na member po ni Unified and doon po sa mga nagbabalak pa lang na mag-join sa ganitong business. Once again, this is Paul of Unified Products and Services. So kung tayo wala pang nag-assist sa iyo or wala pang wala ka pang sponsor to start this business at gustong-gusto mo mag-start, dito po kay Unified, you can message me directly. Ilalagay ko po yung mga contact details ko sa baba or sa may description box, or at the end of this video, you can message me directly para mag-guide kita sa pag-umpisa ng ganitong business. And syempre, pag napatapos mo yung video na to hanggang dulo, hanggang dito, please comment down below support. Ayan, please comment down below support at para ma-mention kita sa next videos na gagawin natin. With that guys, God bless po sa ating lahat. To God be the glory. And syempre, I'm praying also for your success this 2024. Bye guys!